Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, 2 ng Mayo, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Maraming salamat po sa RTC Taguig Branch 153 sa ibinigay niyo pong justice sa akin. Vong Navarro, wagi sa kasong illegal detention. Akusadong sina Denise Cornejo, Cedric Lee at 2 iba pa. Hinatulan ng hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Ilang jeepney driver na hindi pumasok sa modernization program. Todo biyahe pa rin hanggat hindi hinuhuli. Mga motorsiklo sa EDSA Kamuning Service Road nagkabuhol-buhol sa trapiko dahil sa kinukumpuning kalsada. Sa ating kakaiba segment, 2 pink na ahas sinubukang ipuslit sa eroplano. At sa ating balitang showbiz, paborito niyong Marvel superheroes, hindi lang sa big screen, mapapanood na rin ng live sa stage. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Matapos ang humigit 10 taon, hinatulang guilty beyond reasonable doubt ng Taguig Regional Trial Court si Cedric Lee at modelong si Denise Cornejo kasama ang 2 pang sangkot sa kasong illegal detention for ransom na isinampa ng actor-host na si Vong Navarro. Reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ang ibinabanghatol ng korte sa isinagawang promulgation Huwebes ng umaga. Nagpahatid naman ng pasasalamat si Vong sa programang It's a Showtime. Ang detalye niyan sa Balitang A to Z ni Ling Garcia. Guilty beyond reasonable doubt. Iyan ang naging hatol ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 sa mga taong nasa likod ng pambubugbog sa aktor TV host na si Vong Navarro noong January 22, 2014. Sinentensyahan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ang modelong sina Denise Cornejo, Cedric Lee at 2 pang sangkot sa kasong illegal detention for ransom na sina Ferdinand Guerrero at Simeon Raz. Kinansela rin ang bail bond ng mga akusado at agad inaresto matapos basahan ng hatol. Inisyuhan na rin sina Lee at Guerrero ng warrant of arrest dahil sa hindi nito pagpapakita. Pinagbabayad din sila ng halagang 300,000 piso para sa civil indemnity, moral damages at exemplary damages. Denise Cornejo is actually na-turn over na po natin siya sa Women's Correctional kaninang after po nung promulgation niya. Kasama si Mr. Simeon Raz, pareho po silang na-commit na sa Bilibid at saka sa Women's Correctional. Po ang ginagawa ng ating Taguig City Police Station is isa-serve po nila yung warrant of arrest kay Ferdinand Guerrero at kay Cedric Lee dun sa mga registered address nila na nasa court. So, yun po yung ngayong step na ginagawa ng ating Taguig City Police Station, ang pagsaserve ng warrant of arrest for service of sentence. Naging emosyonal naman si Vong sa programang It's Showtime matapos maibaba ang hatol. Maraming salamat, Lord. Dahil lagi ka nakagabay sa akin. Sa rami ng pinagdaanan ko sa buhay, nandiyan ka. Ikaw naging sentro ko. At napakatotoo mo. Kaya maraming salamat. Sa mga naniniwala sa akin, sa aking mga fans, na kung ano yung mga narinig niyong hindi maganda sa akin, patuloy kayo nandyan, sumusuporta at naniniwala. Matatanda ang nag-ugat ang kaso ng pambubugbog kay Vong dahil sa akusasyong panggagahasa kay Cornejo. Pero inakusahan din ni Vong ang kampo ni Denise ng serious illegal detention matapos bugbugin ang aktor sa condo unit ni Denise sa Bonifacio Global City. Bagamat hindi nakadalo ang aktor sa promulgasyon ngayong Huwebes, sinabi naman ng abogado nitong si Alma Malonga na masaya ang aktor sa kinalabasan ng kaso. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Sinasamantala pa rin ng ilang jeepney drivers na hindi dumaan sa consolidation na makapagbiyahe habang hindi pa sila hinuhuli ng LTFRB. Iginigiit naman ng grupong Manibela, tuloy pa rin ang kanilang kilos protesta at tigil pasada hanggat hindi ibinabalik ang kanilang 5 taong prangkisa. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Tuloy ang biyahe. Iyan pa rin ang eksena ng mga tsuper na tuloy ang pamamasada
bago tuluyang patigilin sila sa pagbibiyahe. Isa na rito si Mang Rayborn na isang dekada ng hanap buhay ang pamamasada. Kabilang kasi ang kanyang unit sa mga hindi nagpa-consolidate para sa PUB Modernization Program. Di po pinasok ng mayari ng co-op kasi pagka wala rin mangyayari, magiging utang lang eh. Kaya hindi na nila inano ng co-op. Bagamat ikinalulungkot niya na posibleng tuluyan ng mawala ang pinagkukunan ng kabuhayan ng kanilang pamilya, wala naman anya siyang magagawa. Maghanap na lang ng ibang trabaho kung ano yung talaga. Wala, yun ang yung presidente. Samantala, malakas naman ang loob ni Mang Salvador na bumiyahe anumang oras hanggang sa mga susunod na araw. Marunong yung operator ko. Pinasok talaga niya sa Metro Rizal ito. Itong co-op namin, Metro Rizal. Dahil ayaw ng operator namin na mawalan kami ng hanap buhay. Bagamat tapos na ang deadline, tuloy pa rin ang grupong Manibela sa ikalawang araw ng kanilang tigil pasada at kilos protesta. Kitang-kita natin na marami talaga ang na-paralyze na mga ruta ngayong araw na to. At walang libreng sakay, marami ang hindi nagsuspindi ng klase. Giit naman ng LTFRB, we will give them a notice or a resolution telling them na wala na po kayong prangkisa at hindi na ho kayo pwedeng bumiyahe. Binibigyan na lamang sila ng 5 araw para sagutin ang kanilang show cause. Early as now po, naninita na po kami sa daan ng mga jeepney na hindi ho sumama sa industry consolidation pero hindi pa ho namin hinuhuli. Ang ginagawa lang namin, wina-warningan namin sila. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Isinailalim na sa inquest ang 6 na rerehista na inaresto ng mga pulis sa isinagawang kilos protesta malapit sa US Embassy sa Maynila kahapon Labor Day. Ayon sa Manila Police District, walang permit ang mga rerehista kaya hindi ito dapat nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng embahada. Tiniyak naman ng MPD na legal ang pagkakaaresto sa 6 na individual at hindi rin naging marahas ang pag-aresto ng mga pulis. Gayunpaman, mariing kinukondena ng Kabataan Party List, Piston at Kilusang Mayo 1 ang pag-aresto sa 6 na ito. Umaapela rin ang mga ito na agad palayain ang mga ralista. And kita-kita naman ng mga kapulisya natin na nakatuyo doon para karangin sila pero pilit nilang binuwag na to. Kaya sinampahan natin sila ng mga kaukulang complaint na kagaya ng nabanggit sa kanila. Legal naman po yung pagka-aresto sa kanila. Makikita naman natin yun sa mga footages na hindi naging marahas ng kapulisya natin, ginawa lang nila ang kanilang pagkulit. Kasabay ng retrofitting activity na isinasagawa sa EDSA Kamuning Flyover, nagbigay ng abiso ang MMDA na hindi na rin papayagan ang mga motorsiklo na dumaan kahit pa sa service road malapit sa kinukumpuning flyover. Nakadadagdag daw kasi sa bigat ng trapiko ang dami ng motorsiklo na sumasabay sa mga four-wheeled vehicles batay sa kanilang assessment ngayong Huwebes. May balitang A to Z si Ace Cruz. Tumukod na sa Scout Albano sa Quezon City ang mga motoristang biyaheng pa southbound ditong Huwebes na umaga. Isang araw matapos ang pagsisimula ng closure ng EDSA Kamuning Flyover. Dahil balik trabaho ng karamihan, matapos ang holiday, balik ulit sa normal ang volume ng mga sasakyan. Kahit sa pag-iikot ng MMDA at ilang concert agencies, napagdesisyon na nilang simula bukas, Biyernes, ay hindi na nila papayagang dumaan ang mga motorsiklo, partikular na sa service road. Sa mga motorsiklo na nakalagpas doon sa unang alternate route sa Scout Albano at nakalagpas dito sa pangalawa at huling alternate route bago ang mismong Kamuning Flyover dito sa Scout Borromeo ay puspusan ang pagpapakanan ng mga enforcers para hindi nga makahambalang at makadagdag pa sa daloy ng trapiko papasok ng service road. 24,000 na four-wheel vehicles po ang dumadaan dito sa Kamuning Flyover at 23,000 na motor. Tandaan natin yung service road may stoplight po eh. So talagang tutukod at tutukod pagdating po dito sa service road. Nabigla naman dito ang ilang mga motorista na pare-parehong umanong nagmamadali sa biyahe. Sobrang hirap sa amin yan kasi minsan dito kami nagdi-deliver sa mga sa mga establishment dyan, sa mga condo dyan. Kaya di ko alam kung saan ako iikot kasi hindi ako pinadaan dyan eh. Ayaw mo naman ibalagbag dyan yung motor mo? Oo sir, kasi hindi naman kami makakaikot. Iikot uli kami rin, babalik uli kami rito. Apektado rin
ang ilang commuter ng ride-hailing services na nagtatrabaho sa ilang establishmento na napagitnaan ng kahaba ng Corner Scout Borromeo at EDSA Service Road. Kaya ka nga naman nag-angkas? Para mabilisan po kasi malilate na rin po eh. Tapos na hindi po na baba po sa mismo destination. Pero ayon naman sa MMDA at DPWH, magdamagan na ang rehabilitation para hindi na lalo pang makaapekto sa araw-araw na biyahe ng mga motorista. Magti-3 shifts daw po sila. So, 3 8-hour shift ng trabaho para mapabilis. Malaki pong posibilidad na mapababa natin yung number of days. Sana lang po mapagbigyan tayo ng panahon. Pinag-aaralan din ng MMDA ang request ng kontraktor ng rehabilitation na kung pwedeng i-divert ang bus carousel tuwing hating gabi para hindi makaabala sa kanilang ginagawa. Samantala, sinabi rin ng DPWH na bukod sa Kamuning Flyover ay may ilang tulay pang tinukoy ng Japan International Cooperation Agency na critical bridges. Oras na tumama, ang malakas na lindol na The Big One ay kanila ng kinukumpuni. Inumpisahan na natin itong Quezon Avenue, north and southbound, hindi po tayo magsasara dahil po sa ilalim ang gagawin natin. Ang Magallanes Flyover ay gagawin din po natin. Sisimulan na rin po natin yan. Ang instruction lang po natin ay huwag sumabay ng pagsasara dito sa ating Kamuning Flyover. Sa ngayon, may kiling pasensya muna ang kailangan habang inaayos pa ang mga daan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Posibleng umabot sa nagkakahalagang 2 hanggang 3 milyong piso ang pinsalang naidulot ng pambobomba ng tubig ng China sa barko ng Philippine Coast Guard noong Martes. Ayon sa PCG, napuruhan ang LED panel ng barko ng Pilipinas. Sira rin ang canopy at railing ng Philippine vessel kasama ang ilang navigational equipment tulad ng kompas. Sa kasagsagan ng isinasagawang humanitarian mission sa Bajo de Masinloc, dagdag pa ng Coast Guard, binomba rin ng water cannon ang barko ng BFAR. Samantala, ipinatawag na ng Department of Foreign Affairs si Chinese Embassy of Manila Deputy Chief of Mission Zhu Ziyong kaugnay sa panibagong insidente ng pangaharas ng China. Sa sobrang lakas ng tubig ay nabuwal at nasira pati yung LED screen display natin. Ito po yung nagwe-welcome o yung nagbibigay ng babala sa mga mangingisda natin, nilalagay natin dito. Hindi pwedeng mangisda dito sa lugar na to. Ito yung LED screen natin na kung saan natin binobroadcast sa kanila yung yung mga gusto nating sabihin. I don't think na yung kabilang kapitbahay natin ang magbabayad nito, but I think the government will shoulder this yung mga nangyari dito. Kinumpirma ni dating Senate President at Nationalist People's Coalition Chairman Vicente Soto III na posibleng makipag-alyansa sila ng Partido Federal ng Pilipinas na siyang partido ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Soto, bagamat wala pa silang formal na napag-uusapan ni NPC President Mark Cojuangco patungkol rito, sa ngayon mananatili pa rin umano silang kaalyansa ni Marcos. Unang ipinag-utos ng Pangulo ang pagsasayos ng isang komite na mangunguna sa pakikipag-ugnayan sa iba pang political groups upang umanib sa kanilang advokasya. Nakatakdang magpulong ang Department of Labor and Employment at ang National Wages and Productivity Commission para sa pagrerepaso ng minimum wage sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Labor Day na i-review ang mga arawang sahod sa bansa sa gitna ng tumataas sa presyo ng mga bilihin. Base sa datos ng Wage Commission, pinakamababa ang sahod sa Bangsamoro Region na nasa 316 pesos lamang kada araw, habang 8 rehiyon pa sa bansa ang may minimum wage na hindi aabot ng 400 pesos kada araw. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang ilang mambabatas para i-review ang kasalukuyang minimum wage. Gayunpaman, nagpaalala pa rin sila na dapat maging maingat sa naturang usapin. Magiging sensitibo po ang usapin ng wage hike, lalong-lalo na sa mga panahon na hindi rin ganun kaganda ang ating ekonomiya na yung capacity nito to absorb the added cost ng labor. In addition, the NWPC will be meeting next week to be able to really review, set the motion to review existing policies para mawala yung sinasabing uncertainties
and be able to enhance fairness to the stakeholders. Sa mga ka-A to Z nating consumer, kapit na po dahil posibleng magkaroon ng taas singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa anunsyo ng Energy Regulatory Commission, tumaas ang demand ng publiko sa supply ng kuryente dahil sa nararanasang matinding init ngayon. Pero paglilinaw ng ahensya, hindi maisasama sa billing ang serye ng Red Alert noong buwan ng Abril. Will still be able to enforce competition and monitor efficiencies in the market. Yun po yung sinasabi ko kaninang, hindi naman natin to ine-impose in a long-term basis. These are unusual circumstances, these are extraordinary circumstances, and the suspension will be kept at a minimum just to cover this extraordinary period. Kakaiba ang trip ng isang biyahero sa Miami, Florida na nagtangkang isakay sa eroplano ang isang bag ng mga ahas. Ayon sa Transportation Security Administration sa Amerika, itinago ng pasahero ang bag na naglalaman ng 2 pink na ahas sa kanyang pantalon. Nang tumambad ang mga ito sa TSA, hindi na pinayagang makalipad ang naturang pasahero, habang itinurn over naman ang mga hayop sa Florida Wildlife Conservation. Susunod, libo-libong kabataang Pinoy biktima ng child abuse at rape noong 2023. Panukalang Magna Carta of Children, mas paigtingin ng proteksyon sa karapatan ng mga bata. At matinding ulan at baha nararanasan sa Kenya. Bilang ng patay, umabot na sa mahigit 180. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Libo-libong kabataang Pinoy ang naging biktima ng child abuse at rape noong 1 taon base sa mga otoridad. Sa Senado, kabilang sa layunin ng panukalang Magna Carta of Children ang paigtingin ng proteksyon sa karapatan ng mga menor de edad. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Halos 18,000 kabataang Pinoy ang naging biktima ng karahasan noong 2023 ayon sa Philippine National Police Women and Children Protection Center. Nangunguna rito ang mga kaso ng child abuse, rape at acts of lasciviousness. Ilan lamang ito sa mga isyong bubunuin ng Senado kaugnay sa panukalang batas na Magna Carta of Children. This bill is the most comprehensive and cohesive rights-based piece of legislation that provides a legal framework in recognizing, protecting, and promoting the rights of children. Bumuo na ang Senate Committee on Women and Children ng Technical Working Group para busisiin ang Magna Carta of Children Bill. It's a very much welcome development to us. This will further strengthen our office so that we can perform our mandate given to us under this particular Senate bill. Layunin ng naturang panukalang batas na proteksyonan ang karapatan ng mga bata, kabilang ang mga batang inabandona at nasa lansangan. Kasama sa mga panukala ay ang pagbuo ng Ombudsman for Children sa ilalim ng Commission on Human Rights at pagbuo ng Philippine Commission on Children. Layunin ding bigyan ng mas aktibong papel ang mga kabataan sa pagbuo ng programa sa mga lokal na konseho, kabilang ang pagpaplano sa safe public spaces katulad ng mga playground. Titiyakin ding magiging ligtas ang mga bata sa paggamit ng internet at digital platforms. Bubuo naman ang Department of Social and Welfare Development ng framework para sa positibong pagpapalaki ng mga bata. Ubod ng pasasalamat sa inyong lahat ng mga inputs
na alam ko po hindi nyo lamang ngayon isinulat, bunga ng maraming taon at dekada nyong pagtatrabaho sa gobyerno at sa civil society. Pag-aaralan pa ng komite ang mga suwestyon ng mga kasaping executive departments at concerned NGOs sa TWG ng Magna Carta of Children Bill. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Balita sa labas ng bansa, hindi bababa sa 180 ang bilang ng nasawi sa malawakang pagbaha at landslide sa Kenya. Ito ay matapos ang walang humpay na pag-uulan simula pa noong Marso. Nasira rin ang maraming kalsada, mga tulay at ilang infrastruktura sa tala ng mga otoridad. Higit naman sa 100 ang napaulat na sugatan habang 70 pa ang nawawala. Umabot naman sa humigit 100,000 katao ang lumikas. Ayon sa mga eksperto, matinding tagtuyot bunsod ng El Nino phenomenon ang dumaan sa malaking bahagi ng East Africa bago magkaroon ng malalakas na pag-uulan. Tuloy-tuloy naman ang search and rescue operation ng military personnel kasabay ng iba't ibang humanitarian missions para matulungan ang mga naapektuhan. Sa aming pagbabalik, bagong pasabog ng Marvel superheroes mapapanood na on stage. At mga host ng Miss Universe Philippines 2024, ipinakilala na. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating Balitang A to Z Showbiz, mag-ready na po ang mga Marvel fans dahil ang mga paborito niyong Marvel superheroes mapapanood hindi lang sa big screen pero on stage na rin. At ilang linggo bago ang inaabangang finals night, kilalanin ng host ng Miss Universe Philippines 2024. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz, ni Lane Garcia. Marvel Universe Live. An action-packed live arena show. It's the ultimate family experience. Marvel fans assemble dahil ang paborito ninyong superheroes ng Avengers at Guardians of the Galaxy heroes paparating na on stage at magsasama sa play live. Sa presscon, ipinasilip ng SM Mall of Asia at Feld Entertainment ang Marvel Universe Live na tiyak na kapananabikan ng mga fan. Si Spider-Man nagpakitang gilas kung paano tatalunin ang kasamaan live. O diba, exciting! Tamang-tamang pambanding ng pamilya, lalo't suwak na suwak ito sa pagdiriwang ng Father's Day ngayong taon. Mapapanood ang Marvel Universe Live performance sa Mall of Asia Arena sa darating na June 7 hanggang June 16. Samantala, kumpirmado na ang Asia's multimedia star na si Alden Richards ang napiling host sa gaganapin na Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Ito na ang second time ng pag-host ni Alden sa naturang pageant matapos unang mag-host noong nakaraang taon kasama ang aktor na si Zian Lim at Miss Universe 2019 Zuzibni Tunzi. Makakasama rin ni Alden si Miss Universe 2022 Arbony Gabriel. Inaabangan na kung sino ang papasahan ng corona ni reigning Miss Universe Philippines Michelle D na magre-representa sa Pilipinas sa prestigyosong Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico. Gaganapin ang inaabangang Grand Coronation Night sa darating na May 22 sa SM Mall of Asia Arena. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nakakakwela ang transformation ng fur baby na ito pagkatapos siyang ipag-groom ng kanyang fur mom. Mapapasabi ka na lang ng sino ka? Kung ano yan, narito ang nakaka-GV na video.
Kaya mga fur parents, double check ang inyong alaga pagkatapos magpagupit. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan na ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa journalist at political philosopher na si William Godwin. Sabi niya, ang katarungan ay ang suma total ng tungkuling moral. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!